Hindi sila yung problema dito eh. Hindi ako. Akong nagkasala sa'yo. Walang kasalanan si inay. Kung wala siyang kinalaman, bakit mo siya pinagtatanggol ngayon? Hindi ba't galit ka rin sa kanya? Ano ka ba naman? Nanay ko yun eh. Hindi pwede yung sinasabi mo. Kung ganon, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Oh, anak! Ano ba yung ginagawa mo? Hindi ka mapapasok sa trabaho mo. Abay, late ka na. Okay lang po ito, Nay. Ako pa naman ang manager eh. Ayun na nga, anak eh. Ikaw ang manager. Dapat, higit kanino man, ikaw ang magpapakita ng tamang oras ng pagpasok. Ay, nako. Paano mo makukumbinse ang mga nasasakupan mo na pumasok ng maaga? Kung ikaw mismo na manager, late kong pumasok. Sandali lang naman po ito, Nay. Total, nakaligo naman ako. Magbibihis lamang ako. Ay, pagbibis naririyan ka pa sa harapan ng batya na naglalaba. Nay, isang balaw lang po ito matatapos na. Ay, nasan kaya si Pina? Siya dapat ang gumagawa dyan. Huwag mong sabihin, natutulog pa. Madaling araw na kasi siyang dumating kanina, galing Maynila, Nay. Ano ba kasi ang ginagawa niya sa Maynila? At halos isang buwan na siyang pabalik-balik ng Maynila. Pati tuloy obligasyon niya dito sa inyong pamilya napapabayaan na niya. Dumating na kasi yung petition ng mga magulang niya na nasa Amerika. Kaya nilalakad na niya yung papeles niya. Ah, ang ibig mo sabihin pinayagan mo siyang mag-abroad. Ano? Yan na nga bang sinasabi ko Magaling ka lang magmando sa mga taong nasasakupan mo. Pero pagdating sa asawa mo, nabebe ka! Darling? Ano ba? Natutulog ng tao Naisturbo ka pa. Sige na. Isang linggo na akong dinadayet Pagod ako. Darling naman, isang beses lang sila. Madali lang naman to Hindi ka ba marunong umintindi? Pagod ako sabi. No, please. Nakakainis ka talaga. Isturbo ka. Natutulog ng tao nangungulit ka. Alam mong pagod ang tao. Oh, saan ka magpunta? Sa kwarto ng anak mo para walang isturbo. Sir, eto na po ang kape ninyo. Sige, lagay mo lang dyan. Salamat. Walang anuman, sir. Sir, tumawag po pala si Mr. Montalban. Mamayang 2:00 na raw tong meeting ninyo. Para doon sa panibagong items na order ninyo sa kanya. Ganoon ba? Salamat. Ipinalala ba? Namuntik ko lang makalimutan kasi. Sir, May sasabihin ka pa ba? nabanggit din po pala sa akin ni Sir Oscar na mamayang after lunch na raw siya makakapaso. Oo. Nabanggit nga sa akin kanina May fever kasi siya. Kaya doon na siya abutin pa ng tanghalian siguro. Di wala kayong kasabay na kumain, sir. Ay, naku, wala nga Baka gusto mong samahan kita. Wala rin kasi si Bella na kasabay kong kumakain tuwing lunch Ganun ba? Panyas pala tayong walang kasabay kumain, no? Sige, mamayang break time, sabay na tayong kumain. Mano po, inay? Oh, anak, kawaan ka ng Diyos. Salamat at dumating ka. Kanina pa kita hinihintay. Bakit to, inay? Napundi kasi ang bumbilya ng ilaw sa may kusina Gusto ko sanang palitan ng bumbilya.
Kaso, hindi ko maabot. Wala pa ang kapatid mo. Siya sana ang uutusan kong gumawa eh. Eh sige po, inay. Pupunta na lang po ako dyan sa inyo. Magbibis lamang po ako. Sige anak. Salamat. Ito kasing kapatid mo. Natututo na yata makipagbarkada. At hanggang gayon eh, hindi pa umuwi. Kaya po ninyo at kakausapin ko siya pagdating niya mamaya. Opo, Mama. Tapos ng lahat. Visa interview na lamang ang hinihintay ko. Okay. Sige, Mama. Bye. Ano ka ba? Akala ko ba magbabalit ka lamang ng t-shirt? Eh, madilim na sa kusina. Kaya po na, sandali lang na ito. Sandali Naku, lang. hindi ka po lang nakabihis eh. Anong ginagawa mo dyan? Inugasan ko ba itong mga plato eh? Ano? Ikaw pa ang gumagawa dyan? Oo. Nasaan bang asawa mo? Ay, naku. Sandali lang. Nandito matatapos na naman ito, ang eh. matandang pakialamera. Paghapon Teka ka nga. sa trabaho. Ang dating dito sa bahay nyo eh. Ikaw pa magtatrabaho dyan. Inay, alam naman ko ninyo ngayon ko nang nagkalat ng mga pinggan dito sa lababo eh. Ay, nako, alam ko. Pero, nasaan bang asawa mo? Huwag mong sabihin nagpunta na naman ng Maynila. Ano ho bang problema, inay? Naririto naman pala itong asawa mo eh. Bakit hindi siya ang paghugasin mo ng pinggan? Alam nyo, bagong manicure lang ako. Paghuhugasin niyo ako ng pinggan? Ano? Dahil lamang sa bagong manicure ka, kaya hindi ka maghugas ng pinggan. Tapos itong asawa mo, napagod sa trabaho, ang paghugasin mo ng pinggan. Inay, tama na ko yan. Dahil na po, papalitan ko na po yung nasirang bumbilya sa bahay ninyo. Tayo na, Nay. Ano ka ba naman, anak? Pinabibihasa mo ang asawa mo. Nagawin ang gusto niya. Hayan tuloy. Nagmumukha ka na undersaya sa ginagawa sa iyo. Inay, mahal ko ang asawa ko. Mahal mo ang asawa mo? Ikaw. Mahal ka ba niya? Oo naman oh. Mahal ako ng asawa ko. Kung mahal ka ng asawa mo, pagsisilbihan ka. Hindi yung nagpriprimadona siya. Samantalang ikaw naman itong nagtatrabaho para sa kanila ng anak mo. Inay, pamilyado na po ako ngayon. Huwag lahulin niyo akong pagkialaman. Huwag kang pakialaman. Kahit inaapit ka ng asawa mo, hahayaan pa rin kita. Yun ba gusto mong sabihin? Nay, may ginagawa din dito si Pina sa loob ng bahay ah. Nagkataon naman siguro nagkataon lang na ano? Inay, kasiyahan ko po ang gumawa ng mga ginagawa ko dito sa bahay. Mahal na mahal ko po si Pina. Ay, lintik na pagmamahal na yan. Inaabuso ko na lahat-lahat eh. Hindi ka pa rin umaagal. Ay, yung mga nga naman oh, baka marinig kayo. Nandiyan lamang sa kabilang bahay. Eh, ano naman kung marinig niya? Mabuti ka yung narinig niya itong sinasabi ko. Nay, tama na ho. Baka kung saan naman mapunta itong pag-uusap namin ito. Ay, ano, yung ilaw ninyo dito sa kusina ninyo, pwede na. Iwan ko lang ho kayo, baka dumating na nga po ninyo. Sige ho, aalis na po ako. Testing matandang yun. Lahat na lang pinapakialaman. Naku, kung alam mo lamang ang inis na nararamdaman ko nang marinig ko ang pinagsasabi niya sa asawa ko. Ikaw naman, hayaan mo nang ginan mo. Siyempre, anak niya ang asawa mo. Natural lang na masasaktan siya sa nakikita niyang ginagawa mo sa anak niya. May pamilya na ang anak niya. Hindi na siya dapat makikialam pa. Bakit? Pag ba nag-asawa na ang anak nawawalan ng pagmamahal ng ina sa anak? Nawawala ba ang pagkaina ng isang anak kapag nag-asawa ng anak nito? Nakikita niyang dihado ang kanyang anak. Kaya natural lang na ipagmamalasakit niya ito. Ang sabihin mo, talagang pakialamera ang biyanan kong yon. Ano ba kasi ang nirereklamo ng ginan mo sa'yo? Nadatnan niya kasing naguhugas ng pinggan si Arnold. Alam mo naman yon. Ayaw na ayaw niyang natatambak ang plato sa lababo. Kaya hinugasan niya. Bakit kasi? Hindi mo hinugasan ang mga pinagkainan ninyo ng tanghaling yon. Isa bagong manicure nga ako. Ano pang silbi ng pagmamanicure ko? Kung masisira lang dahil sa paghugas ko ng pinggan. Bakit ka pa kasi nagpamanicure? Alam mo naman na maghuhugas ka rin ng pinggan.
Hindi ba't bukas ng interview ko para sa visa ko? Alangan namang haharap ako sa visa interviewer na mukha akong losyang. Amerika ang pupuntahan ko ano. Gusto ko namang magmukhang sosyal sa araw ng interview ko. Oh, itlog ang tuyo na naman ang ulam natin. Eh, ganito na yung ulam natin kahapon ah. Pinagkasya ko kasi ang naiwang pera na ibinigay mo. Bakit? Saan mo ba? Dinala yung sahod kong binigay ko sa'yo. Buong-buo yun ah. Oo nga. Kaso, nagastos ko sa paglalakad ko ng mga papers ko tulad ng passport at iba pang dokumento na kinakailangan sa pagpunta ko ng US. Kung passport lang at iba pang gastusin sa mga papeles, sobra-sobra pa rin yun. Pero binigay ko sa'yo, Pina. Eh, nagbukas kasi ako ng bagong account ko sa bangko. Ano? Nagbukas ka ng bagong account sa bangko? Eh, may pera naman tayo sa bangko ah. Darling, kailangan kasi na may sarili akong bank account. At doon ko inilagay ang ibang pera sa binigay mo para mayroon akong maipakitang bank account sa US Embassy. Kailangan daw kasi na may bank account eh. Ano? Required kasi ng bank account sa mga tulad ko na pupunta ng Amerika. Ganun ba? Sige, sige. Dito ka muna. Pupunta ko niyan sa kabila. Pinainay. Sandali, ano gagawin mo naman kinainay? Eh, kumakain ka pa. Eh, titingnan ko lang kung may ulam sila na natira. At kung mayroon man, ihingi na lamang ako. Ano? Tuyo at itlog ang ulam ninyo? Manager ka sa isang malaking kumpanya. Ay pauulamin ka lang ng itlog at tuyo sa almusal. Ano ba namang klaseng buhay mong yan, anak? Nagtatrabaho ka na gusto eh. Ginugutom ka naman pala ng asawa mo. Eh, hindi lang naman puto yung itlog yan eh. May longganisa rin. At yung ulam namin kagabi. Kaso, nangangati na kasi yung bunganga ko sa tuyo. Kaya hihingin sana ako ng ulam niyo. Eh bakit? Hindi ba alam ng asawa mo na nagangati ang bibig mo sa tuyo? Ay, ibinibigay mo na sa kanya ang lahat ng sahod mo eh. Pauulamin ka pa ng tuyo? At saan niya dinadala ang pera mo ha? Saan? Ay, wag ko kayong mahingay. Baka marinig kayo ng asawa ko. Eh, pareho pa naman kayong parang tinglik ng magalit. Ay, mabuti alam mo. Ikaw kasi, hindi ka nakinig sa akin. Kung si Cielo na sana ang pinakasalan mo, maganda sana ang buhay mo ngayon. Dahil bukod sa mayaman eh, mahal na mahal ka pa doon. Hindi tulad ng asawa mo, na ikaw lang yatang nagmamahal sa kanya. Kukuha ka lang ng ulam sa kabila. Bakit ang tagal mo, ha? Pinag-usapan lang kami ni Inay. May pinag-usapan. Bakit ang tagal mo? Yun mo na, mahal. Ngayon lang naman kami medyo nagkakausap na medyo matagal eh. Mamasamain mo pa? Parang hindi ko alam. Malamang, siniraan na naman ako ng inay mo. Ano ka ba naman, Pinang? Masama ba kung mag-usap kaming mag-ina? Siyempre, nanay ko yung namimiss ko rin minsan. Namimiss ka niya. Eh, nariyan lang naman sa kabila. Araw-gabi ka naman niyang nakikita. Ina, araw kami nga akong nakikita ni Nay, pero hindi naman kami nagkakausap. Siyempre, gusto rin niyang magkausap kami. Ano bang silbi ng pagiging magkapitbahay namin mag-ina kung hindi kami mag-uusap? Ang sabihin mo, kung ano-ano naman ang sinabi niya laban sa akin. Para namang hindi ko alam eh. Dinig ko naman ang mga sinasabi laban sa akin. Kaya mo na siya kasi matanda na yun eh. Magpasensyahan mo na. Hanggang kailan ako magpapasensya? Dahil ba sa ayaw ako maging manugang? Kaya hanggang ngayon eh, inaayawan pa ako? Abay, 6 na ang anak mo sa akin. Kaya nga, pagpasensyahan mo na siya. Ganyan talaga yung mga matatanda. Hindi lahat ng araw, mapagpapasensyahan ko siya, no? At anong gagawin mo? Aawahin mo na naman si Inay. Paano mapapalapit ang loob niya sa'yo kung ganyan ka? Konting di pa na siya nagagalit ka, pinapatulan mo. Matanda na yun. Ilapit mo naman yung loob mo sa kanya. Para naman kahit paano lumapit ng loob niya sa'yo. Hindi yung kinukontra mo siya, yung may sinasabi. Talagang hindi kayo magkakalapit na loob ng dalawa.
dito ka lang ha. Tatawagin ko ang mga anak mo. Exam nila kasi bukas kaya nagre-review sila. O anak, alam ko wala kang pasok ngayon. Kaya pinagluto kita ng paborito mong gulay. Wow! Ang paborito kong gulang pala niluto niyo na ya. Oo, Masarap siyempre. yan ba? Initsip na naman yata ang biyanan ko. Malamang, hihingi ng pera ito sa asawa ko. Salamat po na. Teka nga. Ay alam kong bihira mong matikpan ang ganitong pagluluto, anak. Oo nga po Dahil eh. mahilig sa mamantikang luto ang asawa mo. Mahilig ako dito sa gulang. Ang sama talaga ng ugali niyo, ano, inay? At sa mismong pamamahay ko pa, sinisira niya ako sa asawa ko. Pina, O hindi ba? Dinig na dinig ko ang pangalan ko. Hihingi ka lang ng pera sa asawa ko eh. Sisiraan mo pa ako. Kampihan mo yung ina mo. Magsama kayong dalawa. Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. bakit mo naman pinagsalitaan si inay ng ganon? Eh papaano? Hihingi lang ng pera sa'yo. Sisiraan pa ako. Bakit mo ba pinagbibintangan si inay na sinisiraan ka niya sa akin? Samantalang wala naman siyang sinasabi laban sa'yo eh. Nagbigay nga siya ng niluto niyang gulay oh. Anong walang sinasabi laban sa akin? Narinig kong binanggit niya ang pangalan ko. Eh ano naman ang masama kung binanggit niya yung pangalan mo? Sinabi lang naman niya sa akin na ipinagluto niya ako ng gulay. Dahil palay mapantika na yung inihahain ng pagkain natin. Eh alam ng inay kasi na gustong-gusto ko yung gulay na ulamin. Kaya pinagluto niya Ang ako. sabihin mo, naninipsip ang inay mo dahil hihingi na naman siya ng pera. Eh ano naman kung hihingi siya ng pera sa akin? Pera ko naman ang hinihingi niya. Binibigay ko. Anong problema doon? Ah, ganon! Hindi ko pala pera ang pera mo. Bakit? Dahil ba sa ikaw ang nagtatrabaho? Baka nakakalimutan mong asawa mo ako. At ang pera mo ay pera ko rin. Tama na nga yan, Pina. Kung saan na mapupunta yung pag-uusap na ito eh. Kausapin mo kasi yung ina mo para walang gulo. At anong sasabihin ko kay inay? Na huwag siyang manipsip sa'yo. Ano? Nagiging imposible ka na yata ngayon, Pina. Bakit naman magsisip sa akin si inay? Nakita mo lamang na binigyan niya ako ng ulam eh. Sip-sip na kaagad. Bakit? Sino ba si inay sa buhay ko? Para magsip-sip sa akin. Ina ko siya, Pina. Anak niya ako. At bahagi ng pagiging ina niya, ang pag-aalaga at pagmamahal niya sa akin. At kahit nakontra sa minsan sa mga desisyon ko, hindi pa rin niya nagungulugan na huminto na ang pagiging ina niya sa akin. At dapat alam mo yan dahil isa ka na ring magulang. Biruin mo ha. Pinagsalitan ako ng ganon ni Arnold. Samantalang hindi naman siya dating ganon. Ikaw naman kasi, pagsalita mo ba naman ang kanyang ina ng ganoon sa harap niya, talagang magagalit yun. Bakit? Ano ba ako ni Arnold? Asawa niya ako. Asawa ka nga niya, pero ina naman niya yun. Nag-asawa pa siya kung ganon. Kung hindi rin lang niya pala aalis sa saya ng kanyang ina. Ang ibig mong sabihin hindi pa kayo bukod sa mga magulang niya? Bukod na. Pero bahay pa rin ng mga magulang niya ang tinitirhan namin. Ha? Akala ko ba bukod na kayo? Bakit naroon pa rin kayo sa bahay ng kanyang mga magulang? Lumipat kasi ng tirahan ang biyanan ko nang umalis ang bayaw ko na may-ari ng bahay na tinitirhan niya ngayon. Ang ibig mong sabihin ay nakikitira ang biyanan mo sa bahay ng kapatid ni Arnold? Oo. Nang mag-migrate kasi ang bayaw ko at pamilya niya sa Canada, naiwang nakatiwangwang ang bahay nila. Eh tamang-tama, kinasal kami ni Arnold, kaya nagpasya siyang lumipat kasama ang bayaw kong bunso. At nag-usap-usap silang magkakapatid na kay Arnold na ibibigay ang bahay na yon ng biyanan ko. Kaya amin na ang bahay na yon. Kaya lang, mayat-maya, naroon ang biyanan kong babae, nakikialam. Dati palang bahay yun ng biyanan mo Di, makisama ka na lang. Ano? At bakit ako makikisama? May pamilya na si Arnold. Dapat hindi na nakikialam ang kanyang ina. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko, kuya.
Naiipit ako sa dalawang babae na parehong mahal ka sa buhay ko eh. Ay nako, siyempre, doon ka sa asawa mo dahil asawa mo yan. Yun na nga ang ginagawa ko, kuya eh. Pero alaga naman na pabayaan mo yung nanay ko. Wala na nga si Itay. Pababayaan ko pa siya. Ay, mahirap nga yung kalagayan mo, Arnold. Hindi magkasundo yung asawa mo at nanay mo. Ang mabuti pa niyan, Arnold, pagsabihan mo yung asawa mo na pagpasensya na lamang yung nanay mo. Yun na lang yung gawin mo. Tinuloy din pala ng asawa mo ang plano nitong sumunod sa kanyang mga magulang sa Amerika. Opo, inay. Para din sa mga bata eh. Para sa mga bata, idinadahilan pa ang mga bata eh. Sa paglayo ba niya sa mga bata eh. Kapakanan na rin ba ng mga anak ninyo iniisip niya? Paano na lamang sila? Sinong mag-aasikaso sa kanila? Ikaw na naman! Malalaki naman ako sila eh. Magpipitong taon na yung bunso namin si Nympha. Kita mo, magpipitong taon lamang siya. Pero iiwanan siya ng ina niya. Inay, marunong na maligo na mag-isa si Nympha. Kumakain na rin itong mag-isa. Eh, paano ang paglalaban ng mga damit nila? Ang magluluto ng pagkain nila? Ako siyempre eh. Ay, nako, sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw na naman ang bagsak ng lahat ng trabahong bahay. Pumayag ka na, hindi ba? Bakit parang gusto mo na naman akong pigilan ngayon? Ina, nag-aalala kasi ako eh. Saan ka nag-aalala? Siyempre, malayo yung Amerika. Kung ano man eh, malayo ako sa'yo. Ano naman kung malayo ka sa akin? Naroon ang mga magulang ko't kapatid. Anong silbi nila kung pababayaan ako? Isa pa, sayang naman ang magandang oportunidad na naghihintay sa akin. Magaan lang ang magiging trabaho ko at dolyaris pa. Madali tayong makakaipon. Malaki naman ang sinasahod ko dito. Hayaan na naman tayo eh. Sahod mo ba ang pinagmamalaki mo? Tuition pa lang ng anak mo eh. Simot na? Paano na lamang ang pangarap kong bahay? Mabuti na lang sana kung Oo na. Pinapayagan na kita. Pero mangako ka ha. Dobling pang-iingat ang gawin mo doon. Oo. Huwag ka mag-alala. Dahil pagdating ko doon, ilalakad ko kaagad ang papers mo para makasunod ka kaagad sa akin. Ganun ba? May despedidang gaganapin sa inyo bago umalis yung asawa mo, Arnold. Oo, Kuya Ben. Ayaw ko sana dahil nalulungkot ako sa kanyang pag-alis pero napilit si Pina eh. Hayaan mo na si Pina. Malamang napipilitan ding umalis ang asawa mo. Natural lang na gusto lang din niyang sumaya sa huling araw na narito siya. Yun na nga ako, Kuya Ben eh. Kaya, payag na rin ako na gusto niyang mangyari. Sir, alapit ng break time. Baka gusto na ninyong kumain. Nakapag-order na ako sa kantina. Aha? Ano? Nag-order ka na sa kantina? For lunch? Opo, sir. Napansin ko kasing seryoso ang pag-usap ninyo ni Sir Oscar, kaya di ko na kayo ginambala pa. Basta lamang ako napunta sa kantina para mag-order ng pagkain natin. Total, alam ko naman na paborito ninyong pagkain yung mga in-orders ko. Ganun ba? Sige, mawala ka na. Susunod na kami ni Kuya Ben. Okay. Bye. Ay, nako. Arnold, parang may napapansin ako Parang may gusto yata sa'yo, si May. Wala yun, Kuya Ben. Huwag mong bigyan ng mali siya yun. Mabait lang talaga si May kaya. Mabait ba yun? Sadyang nagpapapansin sa'yo. Kalimutan nyo na yan, Kuya Ben. Tara na. Dami-dami nyo napapansin eh. Mamayang
Madaling araw na palang biyahe mo papuntang US Embassy. Oh, ang lalim namang buntong hininga yan. Ano naman kasi, iiwan mo na ako. Darling, ano ka ba? Pag-uusapan na ba natin ito? Tapos na tayong nag-usap, hindi ba? Bakit pa kasi aalis ka? Hindi ko naman kayo ginuguto, pinababayaan ng mga anak mo. Mataas naman ang posisyon ko sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Sahod ko mataas din. May sarili tayong tirahan. May sasakyan pa tayo. Ano pang kulang? Ilang beses ko bang ipapaliwanag sa'yo? Hindi lang naman pagkain na tirahan ang kailangan ng tao eh. Siyempre, kailangan may ipon din tayo. E paano kung sa hindi hinihinging pagkakataon may nangyaring masama sa'yo? Paano na kami ng mga anak mo? Wala akong trabaho. Kung bakit naman kasi nag-resign ka pa sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo? Okay naman ang trabaho mo doon at sahod niya. Bakit ka pa umalis doon? Bilang sekretarya. Araw-araw tayo nagkikita at nagkakasama. Araw-araw nga tayong magkasama. Pero paano naman ang pangangailangan ng mga anak natin? 6 sila at nag-aaral silang lahat. Ngayon pa nga lang nararamdaman ko ng pagbabudget ng sahod mo. Paano na lamang kung high school na sila at nag-college ng mga yan? Anong ginagawa ng hinuhulugan kong educational plan nila? Hindi naman natin problemahin yung pag-tuition nila dahil may educational plan naman sila. Ikaw naman, bakit? Pang-tuition fee lang ba ang kailangan natin? Paano ang pangarap kong bahay? Bahay? May sarili naman tayong bahay ah. Sarili nga natin. Bukod sa napakaliit ng bahay na ito, pag-aari pa ng magulang mo. Mabuti na lang sana kung hindi pakialamera ang nanay mo. May, pumasok ka nga dito sa private office yun. Oo, ngayon din. Okay. Ay, magkakausir pala ako bago ako umuwi ng bahay. Wala akong magawa kundi suportahan na lang kung ano yung gusto ng asawa ko. Good morning, sir. Bakit po? Maaga akong uwi ngayon kasi may pupuntahan pa ako. Ikaw na lang muna yung bahalang sumagot sa mga kliyente ko, ha? Sir, mukhang importante yata ang lakad mo. At maaga pa, alis ka na. Kwan, mag-grocery lang ako. Ano? Ikaw pang mag-grocery? Bakit? Hindi ba ang asawa mo? Aalis na kasi si pinapapuntang States. Masyado na siyang abala sa mga ilang dadalhin niya kaya hindi na matupag yung mag-grocery. Sir, bakit hindi mo na lamang ipag-utos sa iba? Teka, ganito na lang. Mag-grocery din yung kasama namin sa bahay. Kung gusto mo, papuntahin ko na lang dito sa office para kunin yung perang pang-grocery mo. Ano? Huwag kang mag-alala, sir. Anis ang kasama namin sa bahay. 12 years na siya sa amin. At kailanman ay hindi nagkaroon ng issue tungkol sa pera. Anis po yun, sir. May nakakahiya naman. I insist, sir. Huwag kang mag-alala. Sa akin mananagot ang kasama namin sa bahay kung kukupitan ka niya. May? Ayokong nahihirapan ka. Kaya hayaan mong ako na lang ang gagawa ng mga bagay na ikakapagod mo. Ay, sa makalawa na pala galis ng misis mo, Lord. O nga po eh. Kaya nga nalulungkot ako, kuya. Siguradong mamimiss kong kasama ko ng gusto. Abay talagang mamimiss mo siya. Isipin mo na lamang naging sekretara mo siya. Halos 10 taon dito sa kumpanya. Araw-araw kayong magkasama. At nang ikasal kayo araw-gabi na kayong magkasama. Abay talagang mahihirapan ka niyan. Nga po eh. Hindi ko nga alam kung anong makakaya kong gawin. Ngayong malayo na ako sa kanya. Iisipin ko na lamang siguro isang gabi lang wala sa tabi. Natuturitin ang utak ko eh. Yung pa kayang taon na ang bibilangin bago ko siya
makita at makasamang muli. Ngayon pa lang iniisip ko lang. Pipigilan ko siya eh. Ano? Nako, Arnold, magandang pagkakataon ang gagawin ng misis mo. $2 ang kikitain niya doon sa Amerika. Maganda ang magiging kinabukasan ng anak mo, pare. Yun na nga lamang medyo malayo, pero yun na lamang isipin mo. Ewan ko, hindi ko alam, Kuya Ben. Ay nako, isipin mo na lamang ang mga anak mo para hindi ka masyadong mangulila. Hindi ko nga alam ang gagawin ko, kuya. Pakiramdam ko, hindi ako mabubuhay nang wala yung asawa ko. Sir, hindi ka pa ba kakain? Lunchtime na po. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ano ba yung mukha mo? Hindi maipinta. Pababaunan mo ba ako ng kalungkutan? Para kasi may gusto kitang pigilan sa pag-alis mo. Ano? Ngayon mo ba ako pipigilan? Paalis na ako. Oras lang ng flight ko ang hinihintay ko. Mahal na mahal kita, Pena. Ikaw ang lumika. Paano na ko kayo iiwan mo? Ano ka ba? Hindi naman kita iiwanan ah. Lalayo lamang ako para sa atin. Para sa magandang kinabukasan ng ating mga anak. Huwag kang mag-alala. Iisa-isahin ko pa yung dadalhin doon. Ikaw syempre ang unahin kong dadalhin doon. Kaya huwag kang malungkot ha, darling? Pena, mamimiss kita. Ang sobra-sobra. Ako rin. Pero kailangan natin tiisin ang mangulila. Alang-alang sa magandang kinabukasan ng ating mga anak. Ay, anak, ano bang nangyari at wala kayong bigas? Hindi ka pa ba nakakapabalengke? Oh? Hindi pa kasi dumarating yung binili kong isang sakong bigas. Kaya naisipan kong kumuha ng bigas sa inyo eh. Eh, wala rin pala kayong bigas sa bigasan ninyo. Oo nga pala, Nay. Nakalimutan ko. Sinabi nga na sa akin ng napulin nyo eh. Kaya lang, nawala sa isip ko. Eh, paano yan gayon, anak? 10:00 na ng umaga. Kung ngayon ako mamamalingke, mabuti nga't araw ngayon yung Sabado. Walang pasok ang mga bata. Kaya lang, kung magising na ang mga yan, maghanap na sila ng pagkain. Lalo na't 10:00 na ng tanghali. Hindi po, Nay. Mag-uut na lang po ako sa online. Tao po! Tao po! Anak, may tao yata. Sandali at titignan ko. Oh, anong kailangan mo, iha? Nandyan po ba si Arnold? Si Sir Arnold? Oo, bakit? Anong kailangan mo sa anak ko? Po, kayo pala ang mother ni Sir. Magandang tanghali po. Sekretary po ako ni Sir. Sekretarya ka mo ng anak ko. Anong ginagawa mo dito? Walang pasok ngayon ng anak ko. Oo nga po, walang pasok si Sir. Kaya lang po, mayroon lang po akong i-remind sa kanya bilang sekretary niya. Sige. Pumasok ka. At kumatok ka na lamang sa pintuang berde. Yan ang bahay nila. Good morning, Sir. Oh, May. Anong ginagawa mo dito? Nakantyawan kasi ako sa bahay dahil nga sahod ko kahapon. Hindi ko naman ho sila mahindian, kaya ako umorder. Kaso nagkamali ang staff ng sulat, kaya sumobra sa 10. Kaya yung sobra, dinala ko dito sa inyo para hindi masayang. Ganun ba? Tamang-tama pala. Kanina pa ako nagugutom eh. Hindi pa kasi nakapagluto ang inay. Ganun ba? O, tingnan niyo po ang bilang. Tama po ba? Ang ibig ko pong sabihin lahat po ba ng anak ninyo, Sir, makakakain? Oo. Sobrang nga itong 10 eh. Teka, halika muna dito sa loob at ipakikilala kita sa mga anak ko. Ano? Dinalhan ka ng pagkain sa bahay ninyo, Arnold? Oo, kuya. Ang sabi nga sobra daw yung in-order niya. Pero, bakit naman ang daming sobra yung in-order niya?
dami-daming pwede niyang pagbigyan ako pa. Ay, naku, sinasabi ko na sa'yo sa likod ng kabaitan ni May sa'yo, may nakatagong motibo yan. Oh? Motibong ano? Ano ka ba naman, Arnold? Para ka namang hindi lalaki. Hindi pa ba maliwanag yung ginagawa sa inyo? Abay, kahit siguro, grade 1, maiintindihan ang ginagawa sa'yo ni May. Kuya Ben, may asawa na ho ako mahal ko siya. 6 yung anak namin. Abay, kung ganun layuan mula si May. Paano ko kayo sa lalawian, kuya? Siyang sekretarya ko. Ewan ko sa'yo. Pero sa tingin ko agresibo ang babaeng yun. Isipin mo na lamang lantaran na ang pagbibigay sa'yo ng motibo. Halatang may gusto siya sa'yo. Kaya Ben, bagamat pinagdududahan ko na rin ang kilos niya ayaw ko pa rin samantalahin. Dahil hindi lamang relasyon ko kay Pina ang masisira, kundi mawawala rin ang respeto ng mga anak ko sa akin. Ay, meron pa ga. Teka, ipapainit ko lang. Hintay mo na lamang doon sa inyo. At ihahatid ko na lang, ha? Nay, dito na ho ako kakain. Sige. Mas mabuti pa. Nay, kumusta na ang pag-aaral ng mga kapatid ko? Hindi na ba sila namamarkada? Sa awa ng Diyos, mula nang pinagsabihan mo hindi na umuwi kagabi. Teka, maalala ko pala. Sino pala yung babaeng nagpunta dito kahapon? Sekretarya mo raw. Oo. Sekretary ko ho yun, Inay. Sekretarya mo? Pero bakit siya nagpunta dito? Kon kasi na siya kasi ang tagapag-alala ng mga trabaho ko sa opisina. Dako, napakasipag naman siya. At pinuntahan ka pa dito sa bahay mo para i-remind lang ang mga appointments mo. Kon mo kasi, Inay. Arnold, ayoko na ganyan. Kahit naman ayoko doon sa asawa mo asawa mo pa rin yun. Kaya huwag kang magluko. Dahil hindi masira ang pamilya mo. Bigla kong naalala si Pina. Namimiss ko na siya. Teka nga't tatawagan ko. Naku. Bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko? Hello? Pina, hello? Arnold! Kumusta? Ano ka ba naman? Pagod ang tao sa trabaho. Kahit kailan talaga istorbo ka. Alam mo ba kung anong oras dito, ha? 1:00 pa lang ng madaling araw. Istorbo. Ay, naku. Pinatayan niya ako ng cellphone. Ay, oo nga pala. Iba palang oras dyan sa kanila. Sige. Okay lang. Total. Madaling araw pa naman yata. Nakakahiya naman sa kanya para makapagpahinga. Sir? Oh. May, bakit? Sir? Ikakasal na po kasi yung nakakatanda kong kapatid At gusto raw niyang gawing isa ka sa mga sponsors. Ako? Oo. Sir? Sige na naman Naipangako ko kasi sa kanya na isa ka sa magiging sponsor sa kanyang kasal. Hindi ako makatulog. Alas 9 na ng gabi. Hanggang ngayon naaalala ko pa rin yung mga ginagawa ni May. Hindi nga may kakaila pa talagang alatado yung mga pinapakita niya na motibo. Mabuti na lamang hindi niya ako pinigilan. Nagpaalam na akong uuwi kanina.
naku, mga kabataan nga talaga ngayon, oo. Ibang-iba akong mag-isip. Napakakilagmot ng mga kabataan doon. Teka, gabi na pala. Ibig sabihin araw lang niya doon sa Amerika. Teka nga, matawagan mo si Pina. Asan ba yung cellphone ko dito? Eto. Eto pala. Itadayal ko na para makausap ko si Pina. Ayan na. Nagriring na. Hello, Pina. Hello, Arnold. Pina, namimiss na kita. Ano ka ba naman? Kahit kailan, wrong timing ka. Ha? Pero, araw ngayon yun, hindi ba? Huwag mong sabihin na i-istorbo pa kita sa ganitong oras. Oo, naiisturbo ako sa aking trabaho. Sige na, babay na. Ako, binabahan na naman ako ng telepono. Sa bagay, hindi ko naman siya masisisi. Wrong timing nga lang naman ang mga oras tinatawag ko sa kanya. Pero hindi bale. Sa susunod, sisiguraduhin ko na makakausap ko na siya. Iha, mag-iisang buwan ka na pala dito sa Amerika. Opo, Mama. Hindi mo ba namimiss ang mga anak mo? Namimiss pero anong magagawa ko? Narito ang trabaho ko para sa kanila. Huwag kang mag-alala. Lay-apply ko ng asawa mo at anak mo para makasunod na sila dito. Mabuti naman, Mama. Sana makasunod sa akin kaagad dito ang asawa ko. Oo naman. Mauuna talaga si Arnold na makasunod sa'yo dito. At sana, Mama, may trabaho siya dito pagdating niya. Sige, Mama. Naantok na ako. Napuyat kasi ako kagabi dahil nag-overtime ako eh. Sayang naman yung kikitain ko. Pandagdag ka, paiipon ko. Sige. Bueno, Iha, kung inaantok ka na, pumasok ka na sa kwarto mo at bukas na tayo uli mag-uusap. Ang cellphone mo, nagri-ring. Baka si Arnold yan o yung anak mo. Iha, bakit hindi mo sinasagot? Sino ba yung tumatawag? Si Arnold, Mama. Ang asawa mo palang tumatawag. Bakit ayaw mong sagutin? Hay, naku, Mama. Wala namang alam sabihin yon kundi namimiss ako. At isa pa, inaantok na ako, Mama. Kaya matutulog na ako. Good night, Ma. Harold, mukha yatang may importante kang sasabihin sa akin at himala na dinala mo ako dito sa restaurant. Ewan ko kasi may ibang makarinig ng sasabihin ko sa iyo eh. Bakit? Ano ba yung sasabihin mo, Arnold? May problema ba? Pera? Hindi, women. Hindi pa yung problema. Kundi si May. Si May, ang sekretarya mo. Oo, at may nangyari na sa amin. Ano? Ano bang nagusto niyo sa akin? At sa ganda mo yun eh. Nagustuhan mo ako. Wala naman akong kayamanan. At ang nagustuhan mo, ano bang dahilan? Ewan ko. Hindi ko rin alam. Ang nasisiguro ko lang, sa'yo umiikot ang mundo ko. May, alam mong may pamilya akong tao. Hindi ko maibibigay sa'yo ang pag-iibig mo. Mahal na mahal kita, Arnold. Hindi ko rin alam kung bakit sa dinami-dami ng manliligaw ko, sa'yo ako nakaramdam ng ganitong katinding damdamin. Arnold, iyong... May? May? Anong nangyayari sa'yo? May? Nahihilo ako, Arnold. Ha? May! Whoops! Teka lang, bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Pare, kanina ka pa raw dito, sabi ng asawa ko. Hinihintay kita kasi pare. Pasensya ka na kung
dumiretso na ako dito sa bahay mo. Alam mo, wala kasi akong alam na ibang malalapitan eh. Kundi ikaw lang. Okay lang ba na dito muna ako, pare? Oo naman. Laging bukas tong bahay ko para sa'yo. Pero hindi kaya magtaka ang nanay mo dyan? At hanggang ngayon eh, wala ka pa? Eh, minsan na nga niya akong tinawagan kung nasaan ka na raw eh. Mamasabay ka talaga pare. At kahit may asawa ka na eh, hindi ka pa rin mabitawan ng nanay mo. Hindi ako mamasboy, pare. Nagkataon lamang siguro na ako lamang yung lalaki na anak ng nanay ko. Kaya iba yung trato niya sa akin. Nagsiselos na nga yung mga kapatid kong babae sa akin eh. Dahil doon nga siya nakatira sa bahay ng ate ko. Pero ako ba rin ang laging bibig niya. Mga kapatid mo bang babae ang problema mo pare? Sa pagsiselos nila? Hindi ang mga kapatid kong problema ko, pare. Hindi si May. Ha? Si May na naman? Bakit? Ano na naman ang problema mo kay May? Pare, buntis na si May at ako ang ama. Ano? Anong sinabi mo? Wala sa bahay ninyo si Arnold. Wala daw po. Sabi nga ng apo nyo, na destino daw sa Baguio ang ama nila. Na destino? Oo, matagal na rin niyang sinasabi sa akin. Noon pa man. Pero dahil sa mapapalayo sa aming mga anak, kaya hindi pumayag. Siguro, tinanggap na rin ang adok ng big boss niya dahil wala ako doon. Wala ka nga roon, pero nandun naman ang mga anak ninyo. Hindi bali, Mama. Alam ko namang mahal na mahal ng biyanan ko ang mga anak ko. Kahit na nararamdaman ko na ayaw sa akin ang biyanan ko. Hindi naman niya idadamay ang mga anak ko sa inis niya sa akin eh. Ikaw naman kasi. Ayaw mong pagitunguhang mabuti ang biyanan mo. Hayan tuloy, inis sa'yo. Kahit na inis sa akin ang biyanan ko, Mama, wala akong pakialam. Ang importante, mahal ako ng anak niya. Kaya kahit na magmaktor siya sa pakakaimbierna sa akin, sorry na lang siya. Dahil mas mahal ako ng anak niya. Ano ka ba? Busog na ako eh. Yun nga ang gusto ko eh. Ang mabusog ka, para healthy ka lagi. Tingnan mo ang katawan ko. Lumalaki na. Nagiging parang si Ike Losada yung katawan ko sa ginagawa mo. Mamaya niyan, aayawan mo na ako dahil sa laki ng katawan ko. Yan ang hindi mangyayari. Dahil mahal na mahal kita. At kahit ano pang itsura mo, mamahalin pa rin kita. Teka nga muna. Ano ba talagang nagusto mo sa akin? Hindi naman ako mayaman. Wala naman akong pera. Inaasahan ko lang yung sahod ko sa kumpanya. Pero ikaw, kahit hindi ka magtrabaho siguro, mabubuhay ka ng marangya. Kasi nga, tinamaan ako sa'yo ng husto, no? Oh? Talaga? Unang kita ko pa lamang sa'yo ay tinamaan na ako. Alam mo ba yun? Saan ba tayo nagkitang una? Sa general meeting ng kumpanya ni Papa. Kumpanya? Papa? Sino bang papa mo? Sino pa? Di ang big boss ng kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Ano? Anak ka ni Don Arsenio Makalental? Ang may-ari ng kumpanya? Oo. Huwag kang mag-alala. Hindi makakarating kay Papa ang relasyon natin. Pero buntis ka. Paano kung tanungin ka niya kung sino ang ama ng dinadala mo? Madali ko na lang lusutan yun. Marami akong maniligaw. Sabihin ko lang na isa sa mga manliligaw ko ang sinagot ko. Tapos may nangyari sa amin at nabuntis na ako. At iniwan ako ng guy. Tapos ang kwento. Kaya ako nabuntis. O hindi ba? Lusot ka na? O sweetheart naman. Huwag kang mag-alala. Kaya ko si Papa. Naku, ang sweetheart ko talaga. Spoiled brat pa.
Anak, naririto ka na pala. Kailan ka pa umuwi? Kanina lang po, inay. Siya nga po pala. Ito pong pera ng mga bata. Kayo na lang pong magbigay sa kanila. Ano? At bakit hindi ikaw ang magbigay sa kanila? At teka nga, Buda. Kararating mo lang Aalis ka naman ba? At ano ba yung ginagawa mo? Nag-iimpake ka ng malaking bag. Saan ka mapupunta? Inay, hindi lamang kasi 2 linggo lang na madidistino ko sa Baguio eh. Hindi, pag matagalan na. Ano? Anong sinabi niyo, inay? Hindi na umuwi si Arnold dyan sa bahay? Oo, dahil tuloy na siyang nadistino sa Baguio. Nadistino na pala siya sa Baguio. Bakit hindi man lang sinabi sa akin? Paano naman niya ipapaalam sa iyo Kung hindi ka natutulog busy ka sa trabaho mo. Inay, sana naman kasi... Anong sada? Lagi ka nga niyang tinatawagan. Kaso, naiisturbo ka na raw, kaya hayan. Tinabad na yatang tawagan ka. Paano naman kasi, lagi kang busy. Inay? Hay naku, Pila. Huwag ka ngang magmaktol sa akin. Dahil ako mismo, nasasaksihan ko kung paano mo baliwalain ang tawag ng asawa mo. Malay mo, isa sa mga tawag niyang yon ay para ipaalam sa'yo na madistino siya pala sa Baguio. Sana hindi siya tumigil sa pagtawag sa akin, Mama. Ay bakit? Ang pagtawag lang ba ang kaya niyang gawin sa'yo? Isipin mo manager yung asawa mo. At naroon ang 6 niyong anak. Natural na hindi niya mapagsasabay lahat ang mga yan. Bakit noon? Lagi niya akong tinatawagan. Paano ka nga tatawagan? Hindi ka naman nakakausap. Huwag kang mag-alala. At baka bukas, pakalawa ay maaproban na ang petition mo sa kanya. Makakasunod na siya dito sa iyo. Dapat lang, Mama. Dahil baka kung ano pa ang ginagawa ng Arnold na yun doon, hindi ako papayag, Mama. Mano po, inay? Ginabi kayo. Paano? Nagtanda ligaw-ligaw ako Ano? Naligaw kayo? Akala ko ba dito kayo sa Baguio lumaki at nag-aaral? Dito ga. Kaso, sa hindi pa ganito ang bagyo noon, marami nang nabago. Ang ginawa. Paano hindi kayo giniginaw hindi pa kayo pumapasok? Pasok kayo. Ay, nako. Maupo kayo, Nay. Magpahinga muna kayo. Mayat maya lamang siguro mag-aapon na tayo. May! May? May kasama ka ba dito, anak? Ano yun, sis? Sweetheart, si Inay. Inay, si May po. Anak, sino siya at buntis yata? Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Magmano ka kay Inay? Anak, sino siya? Mano po, inay? Arnold, anong ibig sabihin nito, Ano? Ano? May babaeng nabuntis si Arnold? Hindi ako naniniwala sa'yo. Ako lamang ang babae sa buhay ni Arnold. Sinisilaan mo lamang ang asawa ko. Siya nga pala. Sino ka ba? Nagmamalasakit? Ang sabihin mo, sinisiraan mo lamang ang asawa ko para masira kami. Dahil naiinggit kayo sa magandang pagsasama namin ng asawa ko. Dahil alam ko, mahal na mahal ako ng asawa ko. Mamatay kayo sa inggit. Mga inggitera. Malamang, baka na yun ang biyanan ko para layuan ako ng anak niya. Anak, sino ba yung kausap mo? At dinig hanggang sa kusina ang boses mo. May tumawag kasi sa akin, Mama.
At sinabing may nabuntis na babae si Arnold. Ano? Nakabuntis ang asawa mo? Yun ang sabi. Pero hindi ako naniniwala. Malamang, Mama, baka na yun ng biyanan ko para magkasira kami ng anak niya. Alam niyo naman, naggalit sa akin ang matandang yun. Ang ibig mong sabihin sarili niyang anak ang nanira sa'yo? Hindi naman. Basta, Mama, hindi ako naniniwala sa tumawag na yon. Palagay ko, may inupahan yung biyanan ko para saktan ako. Pero yun ang akala niya. Dahil hindi naman ako nasasaktan. Dahil alam ko naman, hindi totoo yun. Mahal yata ako ng asawa ko. At hindi niya magagawa ang paninira sa kanya. Ay, aliwa? Ano ba itong ginawa mo, anak? Hindi mo ba naisip na magkakasira kayo ng asawa mo sa ginawa mo? Alam nga namang iwan ko si May, inay. Lalo na ho ngayon. At kamuwanan na niya. Sa oras na malaman ito ng biyanan mo, ano na lamang sasabihin nila sa iyo? Kung sasabihin niyo, hindi malalaman nila. Ay, naku, anak. Kung ako lamang ang makakaalam, hindi ito makakarating sa asawa mo. Pero paano kung may ibang nakaalam na nakabuntis ka ng ibang babae? Siguradong ipaparating nila sa asawa mo. Naririto kami sa Baguio, inay. Walang ibang nakakikilala sa amin dito. At kaya ko kayo pinakyat dito sa Baguio. Para ipakilala sa inyo si May. At tuloy malaman ninyo na magkakaroon na kayo ulit ng apo. Ay, gusto kong matuwa sa pagkakaroon ulit ng isa na bang apo. Pero paano kung mararamdaman ang tuwa kung kaakibat ng pinagbubuntis ni May ay ang posibilidad na pagkasira ng pamilya niyo ni Pena? Hindi masisira ang pamilya ko, inay. Dahil pamilya ko pa rin ang importante sa akin. At kung pamimiliin ako, ay pamilya ang pipiliin ko. Dahil mahal ko ang pamilya ko. Kung ganon, bakit ka nagkipagrelasyon sa iba? Bakit mo binuntis si May? Mahal ko rin si Pina, inay. Sa kanilang dalawa, ni May, si Pina ang pipiliin ko. At alam ni May yan, inay. Ano? Mangangana na yata ako. Hindi na yata ako abot sa ospital. Tigilan mo muna. Sandali lang ito. May taxi rin darating eh. Palipuno kasi yung mga taxi. Teka, ito. May paparating na namang taxi. Teka, at paparahin ka. Taxi! Start. Halika na. May taxi ng huminto. Bilis! Sige na! Dito bang bahay ng tita? Itay? Gali! Anak! Sweetheart, ano bang ginagawa mo? Sumakay na tayo. Manganganak na talaga ako. Itay, anong ginagawa niyo dito? At sino ang babaeng kasama mo? Dala mo! Oh, anak, napatawag ka. Kumusta ang field trip mo kasama ng kaklase mo? Mami! Oh, bakit ka umiiyak? Hindi ba natuloy ang field trip mo sa Baguio? Mami, ang itay, may naanak ng babae. Ano? Nagabuntis ng ibang babae ang itay at manganganak na siya sa araw na ito. Ano? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Anak, umuwi ka ngayon din at kausapin mga anak mo dahil nagpapantang maglayas. Ano? Siya pala mismo ang nakakita sa inyo ni May dyan sa Baguio. Oo nga. Pamangkin pala ni May ang isa sa mga klase ni Girlie. Nang pag-aabot kami sa bahay ni May sa Baguio, nang huminto yung taxi na sasakyan sana namin ni May, nang isugod ko siya sa ospital. Paano yan, anak? Uuwi na raw ang asawa ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, kaya umuwi ka. Opo, inay. Ngayon din po.
uuwi ako. Sigurado ka? Okay lang sa'yo na uuwi ako sa pamilya ko? Oo naman. Pamilya mo yun. Sila dapat ang priority mo. Pero May, paano ka? Alam ko kung saan ako nakatayo sa buhay mo, Arnold. Alam ko na darating ang sandaling ito at napaghandaan ko na. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magdaramdam sakali mang hindi mo na ako balikan. May, napakaganda na yung kalooban. Mayroon lamang sana akong hilingin sa'yo. Ano yun, May? Huwag mo sana ipagdamot ang apelyido mo sa anak ko. Walang dahilan para ipagdamot ko ang apelyido ko sa anak natin. Gagamitin ng anak natin ang apelyido ko. Konsentidora kang ina! Alam mo na palang ginagawa ng anak mo! Kinonsenti mo pa rin! Hindi totoo yan! Hindi totoo! Ang apo niyo mismo ang nagsabi sa akin na pinilit ninyong itago sa kanya ang pambabae ng ama niya! Yun ay dahil ayoko siyang mabigla. Alam kong mabibigla ang anak mo kung... Magsinungaling ka pa! Alam ko naman eh! Simulat sa Paul, ayaw mo na sa akin! Pero pinalampas ko ang mga pinapakita niyong pagkainis sa akin! Pero sa pagkakataong ito, hindi ko mapapalampas! Inaamin ko. Tinangka kong itago yun sa anak mo. Dahil gusto ko, si Arnold mismo ang magtatapat. Tama na ang kadramahan mo! At hindi lamang ako ang nasusuklam sa'yo, kundi ang mga anak ko! Sayang! Sayang ang mga magagandang oportunidad na mangyayari sa anak ko sana! Ngayon hindi na mangyayari! Anong ibig mong sabihin? Ilalayo ko ang mga anak ko sa kanilang ama! Hindi. Hindi mo gagawin yan. Mahal na mahal ni Arnold ang mga anak ninyo. May apo ka ng bago, hindi ba? Yun lamang ang mahalin mo! Dahil ilalayo ko sa'yo ang mga anak ko! Sige, mag-impake na kayo. Doon muna tayo tutuloy habang hinihintay ninyo ang visa ninyo. Umuwi ka pa! Bakit nag-iimbake mga damit yung mga anak ko? Ang lakas naman ng loob mong tanungin kung bakit sila nag-iimpake. Nagmamaang-maangan ka pa! Ina, mag-uusap tayo. Yung ina mo ang kausapin mo at hindi kami ang pamilya mo. Magsama kayong mag-ina! Huwag mong idamay ang inay ko dito dahil wala siyang alam. Walang kinalaman? Kinonsinti niya ang pambababae mo? Tapos ngayon sasabihin mong wala siyang kinalaman? Naiintindihan kong galit mo. Pero sa akin ka lang magalit. Huwag kay inay. Tingnan mo! Inamin mo din! Talaga palang totoo may nabuntis ka! Walang hiya ka! Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong ito! Hindi kita mapapatawad! Gagawin kong miserable ang buhay mo! At hindi lamang ang buhay mo ang gagawin kong miserable! Kundi lahat ng kadugo mo! Tandaan mo yan! Oh, nasaan na kayo ngayon ng mga bata, anak? Nandito na kami sa bahay ninyo ni Daddy. Anak, hindi na ba ninyo mapag-uusapan yan ng asawa mo? Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya, Mama. Nagtiwala ako sa kanya. Ito lang palang igaganti niya sa akin. Humanda siya. Dahil hindi ko siya patatahimikin. Kasama ang kanyang babae. Maging ang kanyang ina. At mga kadugo. Mananagot sila sa akin, Mama. Anong kailangan mo? Ina, mag-uusap tayo. Ano pang pag-uusapan natin? Nang babae ka na, hindi ba? Hindi ka pa kontento? Pero Inanakan mo pa! nagsisisi na ko sa ginawa ko. Mag-usap tayo, please. Nag-uusap na tayo, di ba? Ano pang pag-uusapan
pag-usapan natin, ha? Patawarin mo na ako sa nagawa ko. Bumalik na kayo ng mga bata sa bahay. At bakit kami babalik doon? Para ipamukha ng magaling mong ina na bahay niya ang tinitirhan natin? Wala namang ganun eh. Walang sinasabi ang inay sa'yo. Kung ganon, bakit niya kinonsinti ang pambababae mo? Hindi kinusinti ni inay. Ang pagkipagrelasyon ko sa iba. Desisyon ko yun. Walang alam sa Kung ganon, bakit kanya pinagtakpan? Bakit niya itinago ang pambababae mo? Ina, hindi sila yung problema dito eh. Hindi ako. Akong nagkasala sa'yo. Walang kasalanan si inay. Kung wala siyang kinalaman, bakit mo siya pinagtatanggol ngayon? Hindi ba galit ka rin sa kanya? Ina, kung ano ka ba naman? Nanay ko yun eh. Hindi pwede yung sinasabi mo. Kung ganon, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Ina, pakiusap. Patawarin mo na ako. Mahal na mahal kita. Muli tayong kasama ang mga anak natin. Hindi na ako uulit sa ginawa ko. Pinagsisisihan ko ng nangyari. Natukso lang ako, Pina. Patawarin mo na ako. Patawarin mo na ako. Okay. Patatawarin kita. Pero, mangako ka sa akin. Iwanan mo ang babae mo at ang anak mo sa kanya. Oo. Oo, Pina. Gagawin ko kahit anong sabihin mo. Mapatawad mo lamang ako. Hindi lamang yan. Anong ibig mong sabihin? Mangako ka rin sa akin na hinding-hindi ka na magpapakita pa sa inay mo. Pina! Ganun ba? Dinadami ni Pina ang inay mo sa galit niya sa'yo? Oo, pare. Ramdam ko talagang galit na galit si Pina kay Inay. Kahit hindi na umuwi sa bahay. Inay. Okay lang yan, pare. Dapat lang naman na iwan mga magulang mo pag nag-asawa ka na, di ba? Sabagay, tama ka. Pero alam ko, nahihirapan din ang inay ko dahil hindi yun sanay na hindi niya ako nakikita. Oh, nagre-ring ang personal landline mo. Baka si Pina na yan. Oo nga eh. Ano kaya sasabihin niya? Hindi na sa cellphone ko siya tumawag. Hello? Anak, salamat naman at naririyan ka sa office mo. Bakit naman hindi ka na umuwi dito sa bahay? Ang inay pala. Inay, mabutit na patawag kayo. Anak, ayoko sanang tawagan ka dyan sa bisita mo. Pero hindi ko na matawagan ang cellphone mo. Kunin kasi, inay. Anak, umuwi ka naman dito sa bahay. Namimiss na kita, anak. Sobra. Sige na, anak. Gusto kitang makita. Parang awa mo na. Umuwi ka naman dito sa bahay. Ipagluluto kita ng paborito mo, anak. Oo po. Sige po, Nay. Papasyal po ako dyan pero hindi mo na siguro sa mga panahon ito. Dahil masyado pa akong busy. Sige po, Nay. Bye. Bakit naman binaba mo ka agad? Ngayon nga lang yata kayo nagkausap ng inay mo eh. Pare, hindi ko kasi kayang marinig pang pakiusap ni Inay sa akin eh. Hindi ako sanay na marinig na nagmamakaawa ang inay ko. Baka masuway ko ang hiling ni Pina. Tuluyan nang mawala sa akin si Pina. Narinig mo ang sinabi ko. Hindi ka aalis ng bahay. Pero Pina, isinugod din na sa ospital ang inay. Kailangan ako doon. Kailangan ng pera. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Pera lamang ang kailangan nila sa'yo. Kaya hindi ka aalis. Pina, May pangangailangan din ang mga anak mo sa pera. Lagi na lamang bang hinay mo ang isipin mo? Paano naman ang mga anak mo? Ang mga pangangailangan
kailangan nila. Huwag mong sabihing may dolyaris ako. Dahil ikaw ang higit na may obligasyon sa kanila. Kaya ibigay mo sa anak mo ang dapat na ibigay mo sa inay mo. Ano? Anong klase ka bang babae? Buhay ng inay kong nakasalalay dito. Utang ko sa kanyang buhay ko. Pwes! Mamili ka. Ang inay mo o ako? At ang mga anak mo? Mamili ka! Sino ang pipiliin mo? Sino? Ano kayang karamdaman ni inay? Ang lakas-lakas pa niya nung huli kaming mag-uusap. Oh, pare, mabuti, naririto ka na. Lagi kang tinatanong ng kapatid mo sa akin kung nakontak ka na raw ba kita. Salamat pare, nandito ka. Ang sasakyan mo palang ginamit ng kapatid ko para isunod sa ospital si inay. Hindi ka raw kasi makontak ng kapatid mo Laging out of coverage area ka. Iba na kasi na ginagamit ko ngayon Iba ng number ko. Ano? Bakit mo pinalitan ng numero mo nang hindi binibigay sa inay o kapatid mo? Hindi na, itinapon ni Pina kasi yung dati kong numero. Alam ni inay at kapatid ko yun. Hindi ko naman memoryado yung cellphone number ko dati. Kaya hindi nila ako matawagan. O di pag-uwi mo, sana ng araw na yun binigay mo na sa kanila. Pare, mag-iisang buwan na kasi hindi ako umuwi sa bahay. Kung saan kapitbahay ko na si Nenay. Ano? Kung gano'n, tama lang yung sinabi ng doktor na karamdaman ng inay mo. Ha? Anong sinabi ng doon na karamdaman? Wala naman daw talagang sakit ang inay mo. Walang problema sa puso niya. Pero nagtataka sila kung bakit nanghihina ang inay mo. At siyang pinag-aaralan nila ngayon. Nabis daw na nanghina ang puso ng inay mo. At ngayon, malamang ikaw ang dahilan ng kanyang panghihina. Anong ibig mong sabihin, pare? Hindi ba't madalas mong sabihin sa akin noon na hindi sanay ang inay mo na hindi ka nakikita? Oo. At hindi ka kamo umuwi sa inyo ng mahigit isang buwan? Malamang, labis-labis ng pangunguli na ng inay mo sa'yo. Kaya siya nagkasakit. Umuwi ka pa! Ano ka ba? Kakalita mo ng tao Binabato mo na. Lumayas ka ngayon din sa pamamahay na to! Lumayas ka! Ano? Ang inay mo ang pinili mo, hindi ba? Pwes! Magsama kayong dalawa! Lumayas ka sa pamamahay ko! Lumayas ka! Ano ka ba? Hindi naman pwede ang gusto mong mangyari. Anong gusto mo? Tuluyan kong kalimutan ng inay ko. Oo! Dahil isa siyang konsentidorang ina! Bakit ba? Hirap mong intindihin ang sitwasyon ng inay. Ina ka na rin, Pina. Oo nga pala, no? Nakalimutan ko palang isang mamas boy ang asawa ko. Yaman rin lamang na kinakambihan mo ang konsentidora mong ina. Magsama kayo. Lumayas ka ngayon din. Hindi kita kailangan. Pina, pag-usapan na natin ito para Lumayas matapos ka na. ngayon din. Hindi ka namin kailangan ng mga anak mo. Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! At huwag ka nang magpapakita sa amin ng anak mo kahit kailan! Whoops! Teka lang, bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Ayan na ang mga damit mo. Lumayas ka! Lumayas ka na! Para ka namang bata Tama ka! Para nga akong bata na inuto-uto mo. Pero, hindi na ako pa-uuto ngayon sa'yo. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi kita naiintindihan. Kunwari ka pa? Hindi pa ba pang-uuto ang ginagawa mo sa akin? Sinabi mong mahal mo ako, pero sinusuway mo naman ang gusto ko. Hindi ba pinapili kita? Ano ginawa mo? Tinalikuran mo ako at nagpunta ka sa ospital. At huwag mong ipagkailayan dahil
Sinundan kita hanggang sa ospital! Ano naman kung pumunta ko ng ospital? Nanay ko yun eh. Ano bang kasalanan ng inay ko? Bakit galit na galit ka sa kanya? Dahil lamang basta itinago sa'yo na babae ako. At magagalit ka na ng hospital kanya. Dahil kinonsinti niya ang pambababae mo! Salamat naman. Naabutan pa kita dito sa eskwela na. Daddy, sorry ah. Huwag kang magagalit sa akin ha. Sorry, saan? Hindi naman ako nagagalit sa iyo, anak eh. Kasi dahil isinumbong ko si Lola kay Mami, kaya ito galit na galit pareho sa inyong dalawa. Wala kang kasalanan, anak. At huwag mong sisihin ang sarili mo. Ako ang nagkulang. Ako ang nagkasala. Ako ang dapat humingi ng kapatawaran sa inyo. Dahil nagpadala ko sa tukso. Sana mapatawad mo ako, anak. Gusto ko kayong makasama ulit ng mga kapatid mo. O anak, sobra kita namiss. Sana mapatawad ninyo ako. Daddy, may dapat kang malaman. Ano yun, anak? Mamayang gabi na, ang biyahe namin papuntang Maynila. Ha? Anong gagawin ninyo sa Maynila? Flight na naming lahat papuntang Amerika. Ano? Ina, buksan mo naman ang pinto, ano? Ina! Malis ka na! Napagod yung ina mo! Kaya Sa akin. nang nakipagrelasyon ka sa babaeng yon, naisip mo ba kami ng mga anak mo? Naisip mo ba? Ano bang sasabihin sa'yo? Pinagsisisihan ko na nga yung nagawa kong yun eh. Wala na kami ni May. Hindi ko na rin nakikita nga ako sa kanya. Ano pa bang gusto mo? O anong gusto ko? Ang makita kang nagdurusa! Yan ang gusto ko! Hindi ko talaga mapapatawad ang daddy mo sa ginawa niya sa akin, anak. Pero, nagkausap na kayo, hindi ba? Sumama na nga siya sa atin dito sa bahay eh. Patunay na totoo ang sinabi niya na mas mahal niya tayo kaysa doon sa babae. Pero hindi makakailang nakikipagrelasyon siya sa iba. At yun ang hindi ko mapapatawad. Ganun naman pala eh. Bakit ka pa pumayag na magsama pa kayo? Galit ka pa rin pala sa kanya. Hindi mo pala siya napapatawad. Bakit nagipagbalikan ka pa rin sa kanya? Nung araw na sumama siya sa atin. Para tuluyan na niyang layuan ang babaeng yon. At para hindi siya makita pa ng konsentidorang lola mo. Ganyan ba katigas ang puso mo, Mami? Nagmamakaawa na nga ang daddy para patawarin mo. Bakit hindi mo siya mapatawad? Maramot ka, Mami. Napakadamot mo! Girlie! Girlie, saan ka pupunta? Girlie, bumalik ka! Girlie! Girlie, anong ginagawa mo dito? Tito, ayoko na kay Mami. Ayoko na sa kanya. Teka, maghunos dili ka. Halika dito sa loob. Halika. Upo ka muna at tatawagan ko ang itay mo. Huwag muna ninyong ipaalam sa daddy ko na naririto ako. Pero siguradong tatawag ang mami mo sa itay mo. At ipapaalam niyang nawawala ka. Mag-aalala sila pareho sa'yo. Bakit ganun, Tito? Napakaganda naman ng tagpo ng samahan namin ng pamilya noon. Bakit biglang nagkaganito? Bakit nang babae si Daddy? Bakit niya inanak ka ng kabit niya? Bakit si Mami? Bakit ganun na lamang ang galit niya kay Daddy? Bakit hindi niya mapatawad ni Mami si Daddy? Bakit ganito? Ang kinahinatnan ng dating masayang pamilya namin. Bakit? Anak, anong ginagawa mo? Bakit hawak-hawak mo yan ko dyan? Inay, lalayo ng pamilya ko. Iiwanan din ako ni Pina. Hindi ko kayang malayo sa pamilya ko, inay. Hayaan mo.
lilipas din ang galit ni Pina sa iyo. At muling mabubuo ang pamilya ninyo. Paano mo mabubuo ang pamilya ko? Kung babalik na sa Amerika, lahat ng alam ko itadalhin niya, inay. Anak, palipasin mo muna ang galit ng asawa mo. At akin na yung punyal at itatago ko na. Hindi, inay. Dadalhin ko ito papuntang Maynila. Sasaksakin ko ang sino mang hahandang sa akin na makakasakay sa anong sasakyan ng mag-ina ko. Arnold, anak. Arnold, aling pa si. Narito ka pala. Narito ang kaibigan mo, Arnold. Salamat at dumating ka. Mika, samahan mo ko na mapigilan ng asawa ko. Parang awa mo na, Chief. Samahan mo ko. Jim? Iho, tulungan mo ako. Tulungan mo ang kaibigan mo. Parang nawawala siya sa kanyang sarili. Hindi ka na, boss. Chief, manager. Magmadali tayo dahil iiwan ako ng pamilya ko. Umawa ka na sa aking puso. Tayo na. Okay. Tutulungan kita na pigilan ng mag-iina mo. Pero kailangan na makinig ka muna sa akin. Kasi si Boss Chief ay may i-require sa atin na dapat natin gawin. Anong kailangan natin gawin para mapigilan ng pag-alis ng mag-iina ko? Makinig ka para mapigilan natin ang pag-alis ng mag-ina mo. Siya nga pala, nasa bahay ko ngayon si Girlie. Hindi kanya iniwan. At sumama ka sa akin sa bahay ko. Naroon ang panganay mo. Hindi. Sa piloto tayo pupunta. Magmamakaawa ako sa kanya na pigilan niya ang asawa ko. Pero kung hindi niya ako pakikigan, pagbibigyan sa gusto kong mangyari, papatayin ko siya. Itatara ko yung hawak kong punyal sa kanyang dibdib. Mabuti na lamang. At nakuha mo sa kanya ang hawak niyang punyal. Sinakyan ko kasi ang gusto niyang mangyari. At kunwari sa airport kami pupunta, pero diniretso ko siya sa mental hospital. Ha? Mental hospital? Hindi baliw ang anak ko. Hindi nga po baliw ang kaibigan ko, tita. Gulong-gulo lamang ang kanyang isipan at damdamin. Sobra siyang nabibigatan. At sa kabigatan nito, ay wala nang ibang outlet para ito'y lumabas, kundi ang maging bayolente. Hindi ko siya pwedeng dalhin sa presinto dahil wala naman siyang krimeng nagagawa. At baka lalala pa ito kung doon siya dadalhin. Kaya dinala ko siya sa mental kung saan ay in-injectionan siya ng pampakalma. At ipinabahala ko na po siya sa mga doktor doon para maalagaan siya. Anong sabi ng doktor? Bumigay po ang kanyang utak at damdamin dahil sa bigat ng kanyang pinagdadaanan. Pero malaki ang posibilidad na babalik siya sa dati. Huwag lamang nating pigilan ang pagpaparamdam sa kanya ng ating pagmamahal at pag-aalaga dahil yun ang kanyang kailangan. Kawawa naman ang anak ko. Lubhan niyang dinamdama ang sakit ng pagkawalay sa kanya ng kanyang mag-iina. Mabuti na lamang po at dinala ninyo siya kagad sa facility na ito. Kundi baka matagalan pa bago siya gumaling. Ang totoo ay masakit sa akin na dalhin siya sa pasilidad na ito kung saan naroon ang mga... Hindi po baliw ang inyong anak, tita. Nagkataon lamang na hindi niya nakayanan ang nangyari sa kanya. Teka, parang namumukhaan kita. Parang nakita na kita. Pero hindi ko lamang matandaan kung saan. Tita, minsan na nga ho tayong nakita. Siya nga po pala. Ako po pala si May. Ikaw si May. Ang minsang ipinakilala sa akin ng anak ko na. Tita, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po intensyon na agawin si Arnold sa kanyang pamilya. Gusto ko lamang po matulungan si Arnold na manumbalik ang kanyang dating Sana kaisipan. naman ay matulungan mo ang anak ko. Kawawa ang anak ko. Dahil sa labis na pagmamahal niya sa kanyang asawa, kaya siya nabaliw. Kawawa ang anak ko. Kaya tulungan mo siya. Pakiusap. Opo, pagtutulong-tulungan po natin iparamdam ang pagmamahal na inakala niyang nawala sa kanya. Mahalin po natin siya at alagaan. Nang sa ganun, ay mapapabilis po ang kanyang paggaling.
Pare, kilala mo na ba ako ngayon? Hindi ako si Boss Chief, ha? Maraming salamat sa iyo, pare. Hindi mo ko iniwan. Maliban sa akin ay may 3 pang babae na hindi nang iwan sa'yo. 3 babae. Sino sila? Malamang isa sa kanila si Inay. Oo, ang inay mo ang isa. Ang isa naman si Girlie. Shirley. Ang anak ko? Daddy, salamat at makakalabas ka na sa pasilidad na ito. Muli tayong magkakasama, Daddy. Anak, salamat at hindi mo ko iniwan. Ano pang ginagawa natin dito? Tara na. Daddy, may gusto mo palang makipagkita sa iyo bago siya magtutungo sa Amerika. Ha? Sino? Huwag mong sabihin ng mami mo. Daddy naman. Dahil mas gugustuhin ko pang manatili sa mental kaysa muling makisama sa mami mo. Daddy? Huwag ka mag-alala lang. Matagal ko nung napatawad ang mami mo. Kaya lang, ikinalulungkot ko. Wala lang dahilan pa para muli kami magsama. Dahil hindi ko siya mahal. Arnold, naalala mo pa ba ako? May? Kumusta ka na? Ito nahihiya ako sa'yo eh. Wala akong mukhang nahihaharap sa'yo. Huwag naman, dahil ayoko nang bumalik ka pa sa pasilidad na to. Pero sinaktan kita. Hindi man nagsalita ng masakit sa akin, pero ang mga sandaling yun alam ko, nasaktan kita. Kaakibat ng salitang pag-ibig, ang sakit at dusa. Hindi mo talaga mararanasan ang tunay na pag-ibig kung hindi ka masasaktan. At dahil doon, pinili ko ang magparaya. Dahil naniniwala ako na kung talagang mahal mo ang isang tao, ay ibibigay mo sa kanya ang kanyang ikaliligaya kahit ang kahulugan nito ay pasakit at kalungkutan. May napakadali sa'yo ng puso mo. Sa kabila ng pag-iwan ko sa'yo, ay hindi mo ako iniwan at pinabayaan. Paano ko iiwan ang lalaking nagbigay ng kulay sa aking buhay? At tulad ng pangako ko sa'yo, ikaw ang buhay ko. At kailanman ay hindi ako nawala sa'yo. Mahal na mahal kita, Arnold. Mahal na mahal kita. Ganun din ako, May. Anong ginagawa mo dito? Inay, si Arnold po. Gusto ko sana siyang makita at makausap. Bakit mo pa siya hinahanap? Nakipaghiwalay ka na sa kanya, hindi ba? Ipinadala mo pa nga ang divorce paper, hindi ba? Bakit mo siya hinahanap ngayon? Babalikan mo ba siya para saktan ulit hanggang sa mabaliw, ha? Kinalulungkot ko ang nangyari sa kanya, Inay. Kaya nga ako nandito para tulungan siya. Umalis ka na. Dahil hindi ka na kailangan ng anak ko. Inay, Tama ang inay ko, Fina. Nasaan ka nang kailangan kita? Kamuntik na akong mabalayo dahil sa labis na pakiusap ko sa'yo. Ngayon na may iba na akong mahal. Hindi na tayo pwedeng magsama. Hindi na. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Dahil hindi na kita kailangan sa buhay ko. tawarin mo sana ako. Tawarin mo sana ako. Mahal kita hanggang ngayon. Arnold, matawad. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.